Magandang araw, narito ang latest update natin hinggil nga sa bagyong si Tino base sa Tropical Cyclone Bulletin na ipinalabas ng Pag-asa ngayong alas 11 ng umaga. Makikita natin sa radar image animation na within the radar range na nga ang bagyong si Tino at dito yung tinatayang mata ng bagyong si Tino ay very visible na sa G1 Doppler radar natin at sa latest satellite image animation naman natin, makikita po natin yung malawak na kaulapan nito ay tumatama na nga sa ilang bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas at maging sa northeastern part ng Mindanao. Kanina alas 10 ng umaga, ang bagyong si Tino or typhoon na si Tino ay tinatayang nasa layo na lamang na 285 kilometers. East-southeast ng G1 Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 120 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At ang pagbugso naman ay aabot hanggang 150 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito sa direksyong west-southwest sa bilis na 25 kilometers per hour. So, yung ilang bahagi nga nakabikulan, Eastern Visayas at northeastern part ng Mindanao ay posibleng nakakaranas na ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan. Samantala, sa ilang bahagi naman nating bansa, patuloy ngang umiral yung amihan at yung shear line dito sa eastern section ng Central at ng Southern Luzon. So, ano nga ba yung inaasahan natin pagkilos ng bagyong si Tino? Unahin po natin yung forecast track. So, makikita po natin sa pinaka-latest forecast track na inaasahan palang posibleng maglandfall ang bagyong si Tino dito sa may bandang Eastern Visayas, Dinagat Island, Siargao Island area sa pagitan ng posibleng papalapit na mamayang hating gabi hanggang bukas ng madaling araw. At bukas nga ng umaga, inaasahan itong nasa may bandang coastal waters na ng Asturias, Cebu. So, tingnan po muna natin yung patuloy na paglapit sa kalupaan ng ating bansa. Yung center track, inaasahan natin posibleng tamaan nga itong Dinagat Island o kaya itong Southern Leyte. Pero tingnan natin yung area of probability. So, sino-sino bang dapat maganda sa paglandfall? Sa unang landfall, that is, isama na rin po natin yung southern part ng Eastern Samar, southern part ng Samar, the entire Leyte province, Dinagat Island at maging itong Siargao Island at itong northeastern part ng Surigao del Norte. Now, kung titingnan po natin sa mga susunod na oras hanggang sa darating na Huwebes ay tatawirin nga nito, no? Itong nakararaming bahagi ng Visayas at posibleng mag-exit dito sa northern part ng Palawan. So ano ba yung mga lugar na pwedeng tawirin or tamaan ng sentro ng bagyong si Tino aside from the initial landfall? Tingnan natin yung area probability, no? So, northern part of Cebu, northern part of the Negros Island region, Panay Island, and then itong northern part ng Palawan. Pero tingnan din po natin yung area probability. Pwedeng tumama dito sa may bandang southern part ng Romblon area, southern part ng Mindoro provinces, dito sa Bohol, yung southern part ng Cebu, and then southern part ng Negros Island region. So in terms of paghahanda para sa pagtawid ng sentro ng typhoon na si Tino, ito pong mga lugar na direktang on the path ng sentro at yung mga lugar na within the area probability ay dapat maganda sa possible landfall and crossing of Typhoon Tino in the next 2 days. Samantala, ang bagyo pong si Tino hindi lamang tuldok, no? Itong pinag-uusapan po nating movement ay ng sentro lamang. So tingnan natin yung lawak, yung diametro, no? Kung makikita natin dito sa ating forecast track, kapag ang sentro ng bagyong si Tino ay nandito na or any point dito sa ating forecast track, yung diameter, yung nasasakupan ng bagyo, ay marami ring lugar na mako-cover. That is why, aside from the forecast track, ay meron tayong wind signals na napakalayo, bagamat malayo sa sentro, basta within the typhoon range, ay kasama po sa listahan ng mga lugar na may wind signal. Tingnan naman po natin kung ano yung mga lugar na may wind signal. So sa ngayon, makikita natin yung lugar na naka-highlight ng orange, nakataas dyan ng wind signal number 3. So ito po yung southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, itong central and southern portion ng Leyte, at itong southern Leyte. Wind signal number 3 rin ang nakataas sa may bandang Camotes Island, eastern portion ng Bohol, sa Dinagat Island, northern portion ng Surigao del Norte kasamang Siargao at Bukas Grande Island. Kung makikita po natin kanina dun sa ating forecast track, ito pong mga nabanggit nating lugar ay pasok dun sa area of probability, yung lugar na pwedeng unang tamaan ng typhoon na si Tino.
Ngayon, tingnan naman natin ano pa yung mga lugar na may mga iba't iba pang wind signal aside from sa number 3. Sa mga lugar na naka-highlight naman ng yellow, nakataas ang wind signal number 2. So ito yung southern portion ng Masbate, central portion ng eastern Samar, itong central portion ng Samar, ang natitirang bahagi ng Leyte, itong Biliran, ang natitirang bahagi ng Bohol, Cebu, northern at saka central portion ng Negros Oriental. Wind signal number 2 rin ang nakataas sa may bandang Guimaras, eastern portion ng Capiz, northern eastern portions ng Iloilo, sa natitirang bahagi ng Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, northeastern portion ng Agusan del Norte, at saka northern portion ng Camiguin. So, binanggit nga natin kanina ang bagyo hindi lamang tuldok, kung kaya't bagamat ang pinakita nating forecast track ay halos dito tatawid sa mga lugar na ito, dahil sa lawak or diameter ng bagyo, may mga lugar na kahit malayo ay mayroon pong wind signal. Ngayon yung mga lugar na may wind signals number 3 and 2, inaasa na makakaranas ng masungit ng panahon. Ang lakas na hangin, pwedeng makapagpatumba ng iba't ibang uri ng pananim. Pwedeng makapagpatumba ng mga billboards, makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, makasira ng mga bahay na gawa sa light materials or even yung mga modern day na bahay na medyo mahina na po ang suporta. And of course, dapat manatili tayo sa loob ng bahay kapag tumatawid na yung sentro ng bagyo sa ating lugar. Samantala, mamaya titingnan naman natin yung mga pag-ulan na dulot ng bagyong si Tino. In terms of epekto ng hangin, ang mga baybaying dagat po sa mga lugar na yan, inaasahang magiging maalon hanggang sa napakaalon. Hindi na po pinapayagang lumaot ang anumang uri ng sakyang pandagat dito sa mga lugar na may wind signals number 3 and 2. Tingnan naman natin yung mga lugar na may wind signal number 1. Ito po yung naka-highlight ng light blue dito sa ating mapa. So mapapansin natin, bagamat malayo sa sentro, dahil nga doon sa tinatawag nating diameter or lawak ng bagyo, may mga lugar tayong wind signal number 1 dito sa Bicol Region, Albay, Sorsogon. Natitirang bahagi ng Masbate kasama ang Burias at Ticao Island. Itong southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, Romblon, central and southern portion ng Mindoro. Wind signal number 1 din po ang nakataas sa northern portion ng Palawan kasama ang Calamian Island, Cuyo Island at Cagayancillo Island. Ganon din sa northern Samar, sa natitirang bahagi ng eastern Samar at ng Samar, sa Siquijor, dito sa may bandang natitirang bahagi ng Negros Oriental at Negros Occidental. Wind signal number 1 din sa natitirang bahagi ng Iloilo, natitirang bahagi ng Capiz, sa lalawigan ng Aklan, sa Antique kasama ang Caluya Island, sa natitirang bahagi ng Surigao del Sur, sa northern at central portion ng Agusan del Sur, or rather, sa natitirang bahagi ng Surigao del Sur, and then sa northern central portion ng Agusan del Sur. So yung mga lugar po na may wind signal, makakaranas naman ng mga pag-ulan, paminsan-minsang pagbugso ng hangin, and of course, ang mga baybaying dagat magiging maalon hanggang sa napakaalon. So, para ituloy, meron pa rin tayong wind signal number 1 dito nga sa natitirang bahagi ng Surigao del Sur, northern and central portion ng Agusan del Sur, natitirang bahagi ng Agusan del Norte, natitirang bahagi ng Camiguin, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northern portion ng Misamis Occidental, at northern portion ng Zamboanga del Norte. At asahan po natin sa patuloy ng paglapit ng bagyong si Tino sa ating bansa, posible pang magkaroon ng mas mataas na wind signal. Ang tinataya po nating highest wind signal ay posibleng umabot ng number 4 at karaniwan po may tataas yun sa mga lugar na malapit sa sentro. And asahan din ng mga kababayan natin na habang tumatawid ditong tinatayang sentro ng bagyong si Tino, ma-upgrade din po yung wind signal sa mga lugar, lalong-lalo na dito sa central at saka western portion ng Visayas and also over the Palawan area. So dapat antabayanan po ng mga kababayan natin yung 3-hourly update natin regarding bagyong Tino. Ngayon, bukod po dito, ay kanina nabanggit nga natin sa satellite image animation, bukod sa ina-anticipate nating paglapit ng bagyong si Tino at pagtawid in the next 2 days, ay umiral po ang amihan at ang shear line. So, yung pinagsamang epekto po ng bugso ng amihan at ni Tino, inaasahan na magdudulot ng mga pagbugso ng hangin sa mga lugar na walang wind signal. Ngayong araw, asahan ng mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Bataan. Maging dito sa Metro Manila, asahan din po sa Calabarzon, Mimaropa at sa Bicol Region. Bukas naman, may mga pagbugso pa rin ng hangin sa Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Provinces, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Samantala sa darating na Miyerkules,
pagbugso ng hangin dahil sa pinag-ibayong amihan, Ilocos Region, nakararaming bahagi ng Cagayan Valley, nakararaming bahagi ng Cordillera Administrative Region, Central Zone, Metro Manila, Calabar Zone at Mimaropa. Yung mga pagbugso po ng hangin na dulot ng pinag-ibayong amihan ay posibleng magdulot ng maalong karagatan sa paligid po ng mga lalawigan na nabanggit natin at rehiyon for that matter. Ngayon, tingnan naman po natin, napag-usapan na natin yung pagkilos, inaasahan nga nating tatawid ng nakararaming bahaging Visayas, then exit via the northern part of Palawan. Tingnan naman natin yung forecast rainfall associated with both Typhoon Tino at yung amihan. Unahin natin yung malapit po sa forecast track ng bagyong si Tino. Mapansin natin, simula po ngayon hanggang bukas ng tanghali, maraming paulan, more than 200 millimeters of rain, inaasahan sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at maging sa Dinagat Island. Samantala yung lugar na naka-highlight ng orange, 100 to 200 millimeters of rain, halos natitirang bahagi ng Eastern Visayas, itong Sorsogon area, Cebu, Bohol, Surigao del Norte at Agusan del Norte. And then yung naka-highlight naman ng yellow, ang tinatayang pag-ulan, 50 to 100 millimeters of rain. So wag po tayong malito, yung kaninang pinakita ko, wind signal, yung color coding na yun, ang equivalent po nun ay yung lakas na hangin na mararanasan sa mga nabanggit na lugar sa pagdaan ng bagyo. Yung pinakikita naman natin color coding ngayon, yung tinatayang pag-ulan, habang sa inaasahang pagkilos ng bagyo sa mga susunod na araw. So, bukas naman hanggang sa Miyerkules ng tanghali inaasahan, mapapansin natin yung paglipat ng pinakamaraming pag-ulan mula po dito sa silangang bahagi ng Visayas patungo sa kanlurang bahagi ng Visayas. By that time kasi inaasahan natin na posibleng nakatawid na yung bagyo sa Visayas area and approaching the northern Palawan area. So yung red areas naka-highlight more than 200 millimeters of rain. Orange, 100 to 200 millimeters of rain. Samantalang yung yellow, kung mapapansin natin, maging sa eastern section ng Northern Central Zone ay may inaasahan tayong pag-ulan. Bunsod nga po ng amihan at dito naman po ng bagyong si Tino. Pagdating naman ng Miyerkules ng tanghali hanggang Huwebes ng tanghali, pansinin natin na halos minimal na ang pag-ulan na inaasahan natin. Palawan area na lamang at dito nga sa may bandang Aurora at Quezon area. Sapagkat by Thursday, inaasahan nga natin tuluyan ng nakalabas ng PAR ang bagyong si Tino. So, paalala natin, no, doon sa mga lugar, balikan po natin, no, yung lugar na naka-highlight ng red, yung mga pag-ulan, pwedeng magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo po sa mga low-lying areas, sa mga lugar na malapit sa komunidad na malapit po sa mga tabing ilog, sapagkat is either umapaw yung ilog sa inyong lugar dahil sa sobrang pag-ulan, or yung mga pag-ulan sa karatig lalawigan at yung ilog na nandun, dadalo yung pinakang outflow patungo naman sa ilog sa inyong lugar. So magkakaroon tayo ng mga ganong cases ng pagbaha. Samantala, ibabala sa mga pagguho ng lupa sapagkat kung ilang araw pong mabababad sa pag-ulan ng kalupaan, may posibilidad na maging saturated na ito, maging malambot at karagdagang pag-ulan pa sa mga susunod na araw ay pwedeng maging saninga ng pagguho ng lupa. So paalala natin sa ating mga kababayan sa mga lugar na may wind signal, sa mga lugar na binanggit natin na makakaranas ng malakas na hangin, sa mga lugar na makakaranas ng maraming pag-ulan, patuloy nga makipag-ugnayan. Ngayon pa lamang, no, actually kahapon pa lamang, nagbibigay na tayo ng paalala, patuloy na makipag-ugnayan po sa kanilang local government at saka local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na gawaing pangkaligtasan, disaster preparedness and mitigation measures. In terms of babala naman ng storm surges or daluyong, lalong-lalo sa mga coastal areas, mapapansin natin more than 3 meters posible dito nga sa ilang bahagi ng Eastern Visayas. 2.1 to 3 meters sa mga areas na naka-highlight, coastal areas na naka-highlight ng orange. Yan yung unang naka-expose dito nga sa paparating na bagyo. And then, around 1 to 2 meters dito sa mga coastal areas ng mga komunidad sa Visayas, ilang bahagi ng Southern Luzon, at maging sa northeastern part ng Mindanao. So habang malayo pa yung bagyo, pinapayong po natin mga kababayan natin sa coastal community as much as possible. Kung makakalikas na po kayo sa mga lugar na mas mataas, sa inyong mga kamag-anak na nakatira ng mas malayo sa mga coastal areas, para makaiwas sa daluyong, yung paghampas ng malalakas sa pag-alon habang paparating yung bagyo. Pero bago nyo po gawin yun, no, siguraduhin din po natin nakatali na yung ating mga bangka, may sapat na suporta na yung ating mga kabahayan para dumating man yung daluyong at yung malalakas na hampas ng hangin ng Bagyo si Tino ay kahit paano, kampante po tayo na na-secure po natin yung ating kabahayan
sources of livelihood. And then, yun nga, nandun na tayo sa mga designated evacuation centers or sa mga kamag-anak natin na nakatira sa mas safe na lugar na mas safe against the threat of storm surge. Ngayon, kung makikita naman po natin, may gale warning po tayo. Ang gale warning naman po natin, ito yung babala ng malalakas na pag-alon, offshore. Dahil nga may paparating na bagyo, mapapansin natin, ay halos itong southern part ng Bicol region at yung the entire eastern Visayas at northeastern Mindanao, may gale warning na po. Ipinagbabawal na pong lumaut ang anumang uri ng sakyang pandagat dyan. No? At dito naman po sa northern at saka eastern seaboard ng Luzon, mapapansin natin, magiging maalon na dahil nga sa pinag-iba yung amihan. So, ingat po sa mga kababayan nating mangingisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat sa pagpalaot dito. Pero as much as possible, hanggat maaari, iwasan na rin po muna nating pumalaot kung kakayanin pa para makaiwas sa yung biglaan kasing pag-alon, pwedeng makapagpatumba po ng maliliit na sakyang pandagat. No? And then sa natitirang bahagi ng ating bansa, magiging katamtaman hanggang sa maalon ng karagatan. Subalit, sa patuloy na paglapit po ng bagyong Sitino, posibleng maging mas malawak pa yung mga bahaging karagatan ng gale warning. No? Hindi lamang dito sa silangang bahagi, kundi sa central and western section ay posibleng magkaroon tayo ng gale warning sa mga susunod na oras. Kaya antabayanan din po yung ating gale warning na ini-issue every 12 hours. Mamayang alas 5 po yung magiging latest issuance. Samantala, may mga localized warning po tayo no? Dahil sa mga pag-ulan, malalakas na hangin, in particular sa mga pag-ulan, meron po tayong mga tinatawag na Pag-asa Regional Services Division na siya naman nagpapalabas ng mga localized thunderstorm at heavy rainfall warning. As of 11 a.m. today, ang Pag-asa Visayas PRSD ay nagpalabas po ng heavy rainfall warning number 2 at makikita natin na naka-highlight po dito yung mga lugar na kung saan inaasahan yung mga pag-ulan associated with the yellow warning. Ang tabayanan din po, every 3 hours naman ang issuance ng ating mga heavy rainfall warning ng ating mga Pag-asa Regional Services Division sa inyong lugar. Sa patuloy na paglapit ng bagyong Sitino, ano-ano nga ba yung dapat natin gawin? Muli, magpapaalala po tayo, no? Makinig ng balita at mag-monitor sa updates na galing sa Pag-asa. Kahapon binanggit natin every 6 hours dahil malayo pa po sa kalupaan ng ating bansa. Subalit, simula po kaninang madaling araw ay naging every 3 hours na po dahil ina-anticipate natin in 24 hours or less ay posible na itong maglandfall sa kalupaan ng ating bansa. Patuloy tayong magkaroon ng community and family plan. In terms of community plan, patuloy na makapag-ugnayan sa kanilang LGU, local government, local disaster risk reduction managing officers para po sa patuloy na gawain pangkaligtasan, maganda na emergency kit at yun nga, lumikas sa mga itinakdang evacuation center, lalong-lalo na po yung mga nasa flash flood, landslide at storm surge prone areas. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ang susunod nating Tropical Cyclone Bulletin ay papalabas mamaya alas 2 ng hapon.